Nang 18 ang aking anak na babae, biglang inihayag ng biyenan ko sa harap ng lahat na lilipat siya sa aming bahay. 3 segundo ang katahimikan ng aking asawa at isang pangungusap na nagpatigas sa biyenan ko. Ang tunog ng mikropono ay pumalo sa loob ng malaking reception hall, matulis at saksak tulad ng isang karayom na diretso sa aking tainga. Matanda na ako mula ngayon, lilipat na ako sa bahay ni Rodel at Cynthia. Ang isang manugang ay may responsibilidad na alagaan ang kanyang biyenan sa katandaan. Ang buong bulwagan na noon ay maingay at masaya nagdiriwang ng 18 kaarawan ng aming anak na babae ay biglang naging tahimik tulad ng libingan. Huminto ang pagtatampal ng mga baso, nawala ang mga tawanan at usapan. Maging ang banda na tumutugtog sa sulok ng silid ay naputol ang ilang kumpas. Lahat ng mga mata ay sabay-sabay na lumipat patungo sa pangunahing mesa kung saan ako nakaupo kasama ang aking asawa at aming anak. Hawak ko ang baso ng orange juice, malamig ang dulo ng aking mga daliri. Sa sandaling iyon, maririnig ko ng napakahirap ang bawat tibok ng aking puso na parang bawat kumpas ay tumatampal ng isang lumang tanong na sa loob ng 18 taon ay hindi ko pa nararamdamang ligtas. Itanong ng malakas, bakit? Bakit ang babaeng ito, ang babaeng hindi pa nakahawak ng aming sanggol ng matagal kahit minsan na hindi nagmalasakit sa akin kahit isang araw nang nanganganak, na walang habag ng ako, at ang aking anak ay mataas ang lagnat at naospital, ngayon pa, sa gitna ng lahat ng kamag-anak at kaibigan, ay makakataas ng baso upang magpagana ng kaarawan ng aking anak at pagkatapos ay hayagan na ipahayag na mula ngayon ay dapat ko na siyang alagaan sa kanyang katandaan. Lumingon ako kay Rodel, ang aking asawa. Nanigas ang kanyang mukha, nagsusumikap, naging madilim ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa siya nagsasalita. 1, 2, 3. Ang 3 segundong iyon ay tulad ng 3 taon sa akin. Sa kabilang mesa, ang ilang kamag-anak ng pamilya ng lalaki ay nagsimulang bumubulong. Ilan ay tumingin sa akin ng may pag-usyoso. Ilan ay tumingin sa akin ng may titig na naghihintay ng isang kahanga-hangang eksena. Mayroon pa ngang nagbabanat ng labi na parang ang paglipat ng biyenan sa bahay ng anak at manugang ay isang bagay na natural at ang sinumang sumasalungat ay siyang hindi makatwiran. Hindi ako nagsalita. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat sabihin dahil sa aking isipan ang mga lumang alaala ay bumabagsak tulad ng baha. Nang 4 na buwan ng aking pagbubuntis, nagsusuka akong malakas ng walang tigil, hindi makakain kahit isang butil ng kanin, nagsusuka ng dilaw na apdo, kailangang ipa-ospital para sa IV drip. Ang aking biyenan na si Aling Norma ay nakatira lamang halos 4 na kilometro ang layo mula sa aming bahay sa Marikina, ngunit isang maikling tawag sa telepono lang ang ginawa niya, ang boses ay malamig. Ganyan talaga ang buntis noong ipinanganak ko si Rodel. Nagtatrabaho pa rin ako sa palayan nang hindi nangyayari sa akin ang masama. Nang ipanganak ko ang aming anak, pagkatapos ng 10 oras ng paghihirap sa delivery room, ang unang tanong ng doktor na lumabas na may hawak na aming sanggol ay hindi, ligtas ba ang ina at sanggol? Ang unang tanong ng aking biyenan ay, lalaki o babae? Nang marinig ng nurse na, babae, isang maikling, lamang ang sinabi ng Aling Norma, pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag at umalis. Naaalala ko pa rin ang nalitong titig ng aking sariling nanay, nang iyon nakatayo siyang tinitingnan ang papalayong likod ng Aling Norma sa hallway ng ospital. Ang aking pagbawi matapos ang panganganak ay inasikaso ng aking sariling ina na nagmula sa Batangas. Siya ay mahigit 60 taong gulang na. Ang likod ay masakit, ang mga paa ay mahina, ngunit nagpuyat pa rin kasama ko sa mga gabing may lagnat ang aming sanggol. Binuhat ang bata ng paulit-ulit hanggang maluot ang kanyang 2 bisig. Ang Aling Norma naman, na nakatira rin sa Marikina, ay bumisita lamang ng 2 beses sa buong buwan. Bawat pagkakataon ay hindi pa umabot ng 30 minuto bago tumayo at magsabing kailangan niyang umuwi para magluto ng hapunan. Ang aming anak na si Angie,
Nang magtatlong taong gulang, ay nagkaroon ng matinding pulmonyang na ospital. Nang gabing iyon, si Rodel ay nasa Cebu dahil sa trabaho. Mag-isa akong humawak ng anak at pumunta sa ospital ng mga bata sa gitna ng malakas na ulan. Habang inuunat ko ang aking mga braso na hawak ang anak at ang bag at ginagawa ang lahat ng kailangan para sa admisyon, ang aking damit ay basa-basa na, ang buhok ay nakadikit sa aking mukha, habang ang sanggol ay may lagnat na hanggang nanginginig na nakatayo akong nanginginig sa hallway, pumipirma ng consent form habang hindi mapigilan ang pagyanig ng aking kamay na hawak ang ballpen. Nalaman ng Aling Norma ang sitwasyon ngunit sinabi lamang niya sa telepono, "Ang bata, lagi namang may lagnat. Ikaw, huwag masyadong magpanik, ikaw naman ay ina na, dapat alam mo na yan." 18 taon. Hindi dumalo ang Aling Norma nang matutunan ng aming anak na lumakad. Hindi siya dumalo nang pumasok ito sa grade 1. Hindi siya naroroon nang may entrance exam ang bata, nang mag-aral ito ng gabi-gabi, nang maging stressed ito nang walang tulog. Sa 18 kaarawan ng aming anak, hindi pa siya dumating sa kalahating bilang, at ngayon pa sa araw na nag-iisang puso at nag-iisang taon, ang aming anak, pinili ng Aling Norma ang entablado na ito upang ipahayag na mula ngayon dapat ko siyang alagaan sa kanyang katandaan. May mali ba ang sinabi ng nanay? Ang Aling Norma ay hawak pa rin ang mikropono, malakas at malinaw ang boses, ang mukha ay namumula sa alak at tagumpay. Ang pag-aalaga ng anak sa magulang ay tama lamang, ang manugang na may asawa ay dapat matutong sumuporta sa pamilya ng kanyang asawa. Ang buong bulwagan na dati ay maingay ay tahimik na. Tumigil ang pagtatampal ng mga baso, nawala ang mga ngiti, maging ang banda sa sulok ay nagtuloy-tuloy lamang ang pagtugtog pero parang walang lakas. "Nanay," tumunog ang boses ni Rodel, hindi malakas pero sapat para mapahinto ang buong sala. Tumayo siya, inaayos ang kwelyo ng kanyang polo shirt, ang mukha ay kalmado, natatakot na kalmado. "Nagpaupa na kami ng isang service apartment para sa inyo malapit dito. 3 buwang bayad ay bayad ko na. Bukas, dadalhin ko kayo roon." Ang buong sala ay namatay. Ang Aling Norma ay nanigas na parang hindi makapaniwalang narinig niya iyon. "Ano-ano ang sinabi mo?" Tumingin si Rodel ng direkta sa kanya. Bawat salita ay malinaw at dahan-dahan. "Kung ayaw ng nanay sa service apartment, dadalhin ko ang nanay sa ilang quality na retirement home na tingnan ang lahat ng gastos," ay sagot ko. Nagsimulang uminit ang bulong sa bawat mesa. Ang mukha ng Aling Norma ay nagbago mula sa pula patungo sa puti at mula sa puti patungo sa liwanag asul. "Rodel, ako ang nanay mo. Alam ko." Mahinahon ang boses niya. "Dahil nanay ka, may responsibilidad ako sa inyo. Ngunit hindi ninyo maaaring pumasok sa bahay namin nang walang abiso at iakala na may obligasyon ng aking asawa na maghain sa inyo." Lumingon ako kay Rodel. Sa loob ng 18 taon ng pagsasama, hindi ko pa narinig na nagsalita siya sa kanyang ina sa ganitong paraan. Hindi malakas, hindi bastos, ngunit matigas tulad ng bakal. Nanginig ang Aling Norma sa galit. "Ang asawa mo ang nagtuturo sa iyo, hindi ba? Siya ang nagturo sa iyong talikuran ang iyong ina?" Bago pa mabuka ang aking bibig, nagsalita na si Rodel. "Walang nagturo sa akin. Ngayon lang, sa kaarawan mismo ni Angie, ayaw ko na nasaktan ang aking asawa at anak ng aking nanay. Naramdaman kong humigpit ang aking dibdib." Si Angie, na nakaupo sa tabi ko, ay kumapit ng mahigpit sa aking kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang kamay ay kasing lamig ng akin. Sa iba't ibang mesa, ang mga pamilyar na mukha ay nagsimulang magbago ng ekspresyon. May nagulat, may nahiya, may ilang yumukod at tumingin sa kanilang baso ng tubig na parabang pinilit silang makita ang isang katotohanan na matagal na nilang pinagkukunwaring hindi nakikita. Ako naman, nanatili akong nakaupo, tuwid ang likod, nanginginig pa ang dulo ng aking mga daliri, ngunit sa loob ko ay may isang bagay na unti-unting gumagising. Isang bagay na natutulog ng napakatagal sa ilalim ng maraming taon ng pagtitiis, pagdanas at paglunok ng luha. Alam ko na ang kaarawan na ito, ang ika-18 kaarawan ng aming anak na babae,
mula sa sandaling ito ay hindi na magiging basta simpleng pagdiriwang. Ito ay magiging isang tanda. Ang gabing ito ng lahat ng mga utang, lahat ng mga sama ng loob, lahat ng pagkukunwaring nagkakasundo sa loob ng 18 taon ay magsisimulang itapon ang kanilang sarili. At alam ko rin ng malinaw ngayong gabi ay simula pa lamang. Ang pagdiriwang ay natapos sa isang atmosfera ng kahihiyan at tensyon. Umalis ang aling Norma bago ang lahat ang mukha ay puti. Ang mga hakbang ay gumagalaw-galaw, ngunit nagtatangkang magmukhang may dignidad pa rin. Ang mga kamag-anak ng magkabilang panig ay umuwi na may dalaing kwento para ipagchismis. May ilan na tumingin sa akin ng may awa, may ilang tumingin kay Rodel na parang nakakita ng isang bagay na hindi pa nila nakikita kailanman. Ako naman simula hanggang katapusan ay naramdaman kong malamig ang aking likod. Nang lumabas kami sa restaurant sa Marikina, ang hangin ng gabi ay humihipok ngunit nakakainis pa rin ang pakiramdam ko. Si Angie ay kapit ang braso ko, ang ulo niya ay bahagyang nakasandal sa balikat ng kanyang ina. Nanay, pagod ka ba? Pinilit ko ang isang ngiti. Ayos lang ang nanay. Matagal na tumingin sa akin si Angie bago mahinahon na sinabi, tama ang ginawa ni tatay kanina. Lumingon ako kay Rodel, siya ay nagmamartsa ng nauna. Tuwid ang likod, isang kamay ay hawak ang susi sa kotse, ang kabilang kamay ay mahigpit na kumukuha ng telepono hanggang naging puti ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri. Alam ko na hindi siya pakiramdam na magaan. Ang pagsasalita ng mga salitang iyon sa harap ng maraming tao ay isang bagay, ang pagdadala ng mga kahihinatnan pagkatapos nito ay ibang bagay pa. Sa daan pa uwi, sa loob ng kotse ay napakatahimik, maririnig mo pa ang tunog ng turn signal at ang mahinang pagtakbo ng air conditioning. Nang kalagitnaan na ng daan, tumunog ang telepono ni Rodel sa screen, ay lumitaw ang dalawang salitang, nanay. Tumingin siya ng sandali at pagkatapos ay patayin ang screen. Wala pang 10 segundo, nanginig na rin ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan niya at biglang humigpit ang aking puso. Pinindot ko ang silent at inilagay ang telepono nang nakaharap pababa sa aking hita. Hindi mo sasagutin, nanay? Mahinahon na tanong ni Angie. Hindi ngayong gabi, sagot ko. Ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang lungsod ay maliwanag pa rin sa gabi, marami pa ring sasakyan, tawanan pa rin ang maririnig mula sa mga karinderya na bukas pa. Ngunit ang aking puso ay mabigat tulad ng bato. Nang makauwi na kami, halos mag-ilas 11 na. Hinubad ko ang aking mga high heels, masakit ang aking mga paa na para bang naglakad ako sa isang mahabang paakyat na daan. Nang hakbangin ang sala, biglang naging kakaiba sa aking pakiramdam ang pamilyar naming tahanan, ang cream-colored na sofa na maingat kong pinili, ang orchid sa ibabaw ng aparador, ang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding, nandoon pa rin ang lahat. Ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan na dating nandoon ay parang biglang may nagbalat ng isang linya. Nagbuhos ng tubig si Rodel at ibinigay sa akin ang isang mainit na baso. Uminom ka muna. Kinuha ko ang baso, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Rodel, tumingin siya sa akin. Nagsisisi ka ba? Ilang segundo siyang nanahimik at pagkatapos ay umiling. Hindi. Nagsisisi lang ako na nagsalita na akong too late. Ang pangungusap na iyon ay tuwid na tumama sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Lumingon ako ng palayo. Sinisikap na huwag mapaunti ang pakiramdam ng pait sa aking ilong. Si Angie ay nakatayo sa tabi ng pintuan ng kanyang silid. Ang boses ay pabulong. Matulog na kayo. Nang maaga ayos lang ako. Siya ay 18 taong gulang na, ngunit sa sandaling iyon, nakita ko pa rin ang bata noon na nakatayo sa labas ng emergency room, ang mga matang namumula na nagtatanong kung bakit hindi dumating ang kanyang lola. Halos mag-2:00 na ng umaga, ang tunog ng doorbell ay biglang nagrinig. Hindi isang beses, patuloy-patuloy, tulad ng isang nagnanais masira ang pinto. Nagising akong gulat, tumayo rin ng biglaan si Rodel. Sa kabilang silid, nagbukas ang pintuan at lumabas si Angie na nagugulumihan. Sino yon, nanay? Hindi pa ako nakakasagot nang tumunog na ang malakas na katok, kasabay ng mataas na boses ng isang babae sa hallway. Rodel, buksan mo.
Alam ko nasa loob kayo. Nanlamig ang buong katawan ko. Kahit hindi natitingin sa peephole, alam na ko kung sino iyon. Nagbihis ng mabilis si Rodel at lumakad patungo sa sala. Sumunod ako ng agad. Sa peephole, nakita ko ang aling Norma na nakatayo sa labas ng hallway, kaladkad ang isang malaking maleta, kasama ang dalawang malalaking tote bag na puno ng gamit. Ang buhok ay gusot, ang mga matang namumula, ang mukha ay galit at nagtatampo sa ilalim ng maputla at malamig na liwanag ng hallway. Rodel, buksan mo ang pintuan, hindi ako pumunta dito para humingi ng pahintulot na manirahan, pumunta ako para manirahan sa bahay ng aking anak. Ang bawat katok ay parang tambol na tumatampal sa aking ulo. Ang katapat na bahay ay bahagyang nagbukas ng pinto at pagkatapos ay mabilis na isinara. Sa dulo ng hallway may narinig na iyak ng bata na nagising. Alam ko na kung hayaan ito, maaabala ang buong palapag. Huminga ng malalim si Rodel at binuksan ang pinto. Agad na hinila ng aling Norma ang kanyang maleta at nagsulpot sa loob, hindi naghintay ng imbitasyon. Diretso siyang pumunta sa sala, itinambak ang mga bag sa sahig at pagkatapos ay umupo sa sofa tulad ng isang taong may-ari ng lugar mula pa sa simula. Ang putik mula sa talampakan ng kanyang sapatos ay nag-iwan ng bakas sa aming maliwanag na sahig. Sinasabi ko na lang ng malinaw, hindi ako titigilan sa hotel o apartment. Dito ako mananatili. Bahay ito ng aking anak, may karapatan ako dito. Tinitigan ko ang mga bakas ng dumi sa sahig at ang lalamunan ko ay biglang naging matigas. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko na tulad na pakiramdam ng 18 taon ko, parehong nilapastangan at itinuturing na natural na bagay. Nanay, ang boses ni Rodel ay ibinabas, hating gabi na magsalita tayo ng tahimik. Nang tahimik para hindi malaman ng mga kapitbahay kung paano ninyo tinatrato ang inyong biyenan. Ngumiti ng mapait ang aling Norma. Sabihin ko sa iyo, ipinanganak kita, pinalaki kita, at ngayon na matanda na ako, ay natural lang na pumunta sa iyo. Ang manugang mo, ang mga mata niya ay mabilis na lumipat sa akin, matalas tulad ng talim. Kung nakapasok na siya sa bahay na ito, dapat ay matutong maglingkod sa biyenan niya. Tumayo akong tuwid. Wala akong obligasyong maglingkod sa isang taong hindi kailanman nagtrato sa akin bilang bahagi ng pamilya. Naging madilim ang mukha ng aling Norma. Naglakas loob ka ng sumuway. Hindi ako sumusuway. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Katotohanan? Ano ang katotohanan? Na hindi ko inasikaso ang iyong anak. Na hindi ko siya buhatin. Ipinanganak ko ang iyong asawa. Sapat na iyon. Si Angie, na nakatayo sa likod ko, ay mahigpit na kumukuha. Naramdaman ko ang puot ng bata na dahan-dahang lumalabas. Humakbang pasulong si Rodel. Sinabi ko na, sa pagdiriwang kanina, nanay, may responsibilidad ako sa inyo. Ngunit ang bahay na ito ay hindi isang lugar na maaari kayong pumasok kahit kailan ninyo gusto. Natatawang tumaas ang boses ng aling Norma. Hindi maaring pumasok kahit kailan. Iyon ang sinasabi mo sa iyong sariling ina. Aw, mahinahon ang sagot ni Rodel, dahil ito ang bahay ng aming mag-asawa. Kung nais ng sino man na manirahan dito, kailangang igalang ang lahat ng naninirahan sa loob ng bahay na ito. Ang buong silid ay naging tahimik sa loob ng sandali. Maririnig ko ang mahinahon na tiktik ng relo sa dingding. Sa labas ng bintana, dumadaan ang hangin sa bukas na pinto, kasing lamig ng gabi. Ang aling Norma ay biglang tumayo, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Ikaw ang nagturo sa kanya. Mula nang pakasalan kanya ay hindi na niya tinrato ang kanyang ina ng maayos. Tumingin akong diretso sa kanya. Kung ang isang lalaki na nagmamahal sa kanyang asawa at nagpoprotekta sa kanyang anak ay tinatawag ng nanay na hindi maayos, ibig sabihin niyon, hindi kailanman tunay na naisip ng nanay ang kapakanan niya. Natigilan siya. Marahil ay hindi niya inaasahan na manggagahas akong maging ganoon katapat. Ngunit alam ko na, ngayong gabi, hindi na ako maaaring umatras pa. At alam ko rin na ang bagyo ay nagsisimula pa lamang na kumatok. Nakatayo ang aling Norma nang natigil sa gitna ng sala, ang mukha ay kumukurot sa galit.
Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakatuturo sa aking direksyon, nanginginig. Magaling ka talaga, medyo may tinapos ka lang, kaunting pera, nagawa mong bumili ng bahay, at ngayon ay tituruan mo na ang iyong biyenan? Bago pa mabuka ang aking bibig, humakbang si Rodel para harangin ako. Nanay, sapat na. Sapat? Sapat ang sinabi mo para marinig ng iyong asawa na inainsulto ang iyong ina? Sapat na para hating gabi ay nagkaladkad ako ng maleta rito at nakatayo kayong dalawa at nagnanasay pa sa akin ng aral? Mula sa likod ko, lumakad palapit si Angie at tumayo katabi ko. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Lola, ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat para mapatingin kaming lahat. Kung gusto ng Lola, nakausapin tayo, makipag-usap ng maayos, huwag sumigaw sa nanay ko. Hindi makapaniwalang tumingin ang aling Norma sa kanya. Ikaw rin, naglakas loob ka ng sumuway sa akin. Hindi ako sumusuway, malinaw na sinabi ni Angie bawat salita. Ayaw ko na lang na masaktan ng Lola ang nanay ko. Ang sinabi ng aming anak ay nagpahigpit ng aking lalamunan. 18 taon akong nag-aakalang kaya kong hawakan ang lahat, basta't ang aming anak ay lumalaki ng maayos. Ngunit nakalimutan ko na nakikita ng mga bata ang lahat. Nakita niya kung paano nilunok ng kanyang ina ang luha, kung paano nito kinagat ang labi upang mabuhay sa mga taong itinuturing siyang walang halaga. Malakas na tinapik ng aling Norma ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Gulong-gulo na ang bahay na ito. Manugang na sumusagot sa biyenan. Apo na naglakas loob sa lola. Anak na nagbibigay ng panig sa asawa imbes sa ina. Habang nagsasalita, hinila niya ang kanyang maleta na nakatayo ng diretso sa gitna ng sala na parang nagpapasyang maghukay ng pundasyon doon kahit anong mangyari. Tinitigan ko ang maleta at ang 2 malaking bag na nakahiga sa sahig. Sa isang saglit, lahat ng naipong sama ng loob sa napakaraming taon ay biglang bumaba ng sabay-sabay. Lumiko ako at diretsyo pumunta sa aming silid tulugan. Sa likod ko, mataas pa rin ang boses ng aling Norma. Saan siya pumunta? Tumatakbo. Kasi hindi makasagot ay tumatakbo. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinakamababang drawer ng aking work desk at kinuha ang isang makapal na brown na notebook na may palingot na mga dulo. Maingat ko itong iningatan sa loob ng mahigit 1 dekada, ni kailan ay hindi ko ito pinakita sa kahit sino. Maging ang aking asawa ay alam lamang na may itinataala ako, ngunit hindi niya kailanman nalaman kung ano ang nilalaman nito. Lumabas akong muli sa sala, naupo sa upuang katapat ng aling Norma at inilapag ang notebook sa mesa. Tinitigan niya ako ng may pag-iingat. Ano iyan? Talaan ng utang. Mahinahon kong sinabi. Utang ko sa aking sarili at utang ng nanay sa aming dalawa. Natawa siya ng mapait. Sira ka ba sa ulo? Binuksan ko ang notebook. Ang mga pahina ay medyo nanluma na. Ang sulat sa mga unang taon ay nanginginig pa, ngunit nang sumunod ay naging matibay at tiyak regular tulad ng mga hiwa. Nang ika-4 na buwan ng aking pagbubuntis at nagpa-ospital dahil sa posibleng pagkukulang, ilang beses dumating ang nanay. Wala. Lumipat ako sa susunod na pahina. Nang ipanganak si Angie, magkano ang regalo ng nanay sa apo niya? Wala. Gaano katagal na natili ang nanay sa ospital? 15 minuto. Nagtatangkang magsalita ang aling Norma ngunit biglang huminto si Rodel. Nakita kong nagbago ang kanyang mukha nang makita niya ang notebook sa aking mga kamay. Sa unang buwan pagkatapos ng panganganak, nagpatuloy ako. 2 beses bumisita ang nanay. Kabuang oras ng pananatili ay wala pang 1 oras. Bakit mo itinatala ang mga bagay na iyan? Tumaas ang boses ng aling Norma, ngunit may kakaibang bago isang bahagyang pag-aalala sa likod nito. Hindi ako tumingala. Para may mapagpalabas sa araw na, huminto ako at pagkatapos ay nagpatuloy ng dahan-dahan. Kung tatanungin ng nanay kung bakit hindi ko siya masiyahing maalagaan, mayroon akong masasagot. Nagpatuloy akong lumipat ng pahina. Nang mag-3 taon si Angie, pneumonia, 3 araw sa ospital. Sino ang nagpuyat? Ako. Sino ang nagbayad ng hospital bill? Ako. Sino ang nag-absent sa trabaho para alagaan ang anak? Ako. Ilang beses tumawag ang nanay para magtanong? 1 beses. Ang sinabi niya,
Ang bata, palagi namang may lagnat, huwag kang magpanik. Nanahimik ang buong silid. Sa labas ng bintana ng sala, maliwanag pa rin ang mga ilaw ng lungsod, ngunit sa loob ng aming tahanan ay parang may makapal na hangin na sumusikip sa dibdib ng bawat isa. Gusto ng nanay na marinig pa? Tumingin ako ng tuwid sa kanya. Nang pumasok si Angie sa grade 1, wala ang nanay. Nang mag-entrance exam ang bata, hindi nagtanong ang nanay. 10 kaarawan sa 18 taon, dumalo ang nanay ng 6. Ang pinakamahalaga na regalo para sa kanyang apo ay isang sachet na salbabida na may maling nakasulat, "Maligayang kaarawan sa aking nag-iisang apo na lalaki na." Ibinaba ni Angie ang kanyang ulo. Lumingon si Rodel sa ibang direksyon, ang kanyang bagang ay matibay. Ikaw ay nagkukuwento. Para saan? Nauutal na ang boses ng Aling Norma, hindi na kasing matibay ng dati. Para maintindihan ng nanay ang isang bagay, isinara ko ang notebook. Isang nanay na may kontribusyon ng pag-aanak kay Rodel, kinikilala ko iyon. Isang lola na hindi tunay, na nagmahal sa apo niya, kinikilala ko rin iyon. Ngunit hindi dahil ipinanganak ng nanay ang aking asawa, ay may karapatang burahin ng nanay ang lahat ng mga taong iniwanan niya kaming dalawa. Biglang tumayo ang Aling Norma. Kailan ba kita iniwanan? Matanda na ako. Masakit ang aking likod, wala akong lakas. Masakit ang likod ngunit pumunta sa Baguio, sa Palawan, sa Boracay. Masakit ang likod ngunit every afternoon ay pumupunta sa Tai Chi. Gabi-gabing mahjong hanggang hating gabi. Masakit ang likod ngunit nang marinig na babae ang ipinanganak ko, umalis ka agad at hindi na natiling 10 minuto pa. Nagsisinungaling ka, sinabi niya, ngunit ang boses ay nawalan ng lakas. Gusto ng nanay na buksan ko ang aking telepono para ipakita ang mga litrato, nawalan siya ng salita. Sa wakas, nagsalita si Rodel ngunit ang boses niya ay nabago, mas puno ng pagod. Trangkailan mo pa ito itinatala? Lumingon ako sa kanya. Sa kanyang mga mata ay pinagsamang pagkagulat at sakit mula pa noong unang taon na naging ina ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti ako ngunit pakiramdam ko ay paalingas-ngas ang aking mga labi. Dahil inakala ko na sa kalaunan ay magiging mas maganda ang lahat. Inakala ko na kung magtitiis pa ako ng kaunti, magsisikap pa ng kaunti, magiging maayos ang pamilya. Ngunit nagtiis na ako ng 18 taon, Rodel. Ano naman ang nakuha natin kapalit? Walang nakasagot. Nakatayo ang Aling Norma doon, ang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay naghahanap ng isang paraan palabas. Ngunit ang katotohanan ay nasa mesa. Luma na ito. Grupo. Hindi ito sumisigaw, ngunit mas matalas ito kaysa sa kahit anong mapait na salita. Matagal-tagal bago siya nakapagsalita, napipiwit sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At ngayon, ina pa rin ako niya. Kahit ilang bagay ang itatala mo, kailangan pa rin niyang alagaan ako. Tumango ako. Tama, may responsibilidad si Rodel sa inyo. Huminto ako, at pagkatapos ay mahinahon, ngunit malinaw na sinabi, ngunit wala akong responsibilidad. Nagbukas ng malawak ang mga mata ng Aling Norma. Mangangahas ka. Nangangahas ako. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Dahil mula ngayon, kung kailangan naming mabuhay pa sa bahay na ito, lahat ng bagay ay magiging malinaw. Hindi na maaaring gumamit ng salitang biyenan para pababa ang itungo ang aking ulo. Ang atmosfera ng sala ay mabigat tulad ng bago ang bagyo. Alam ko na sa pagbubukas ng notebook ay hindi na ito maaaring isarado pabalik tulad ng dati. At ngayong gabi, pagkatapos ng mga sulatang naluma na, ang tunay na digmaan ay nagsimula pa lamang. Ilang segundo ang nakatayo nang natigil ang Aling Norma pagkatapos ng mga salitang iyon, at pagkatapos ay biglang lumapit, hinila ang notebook sa mesa. Kinuha mo ito para babantaan ako? Mahigpit na hinawakan ko ang notebook, hindi ibinibigay. Kinuha ko ito para maintindihan ng nanay kung bakit hindi na ako maaaring patuloy na manahimik. Isang beses pang humila ang Aling Norma. Nang makita niyang hindi maaaring makuha, ay binitawan niya ito at lumingon kay Rodel. Rodel, marinig mo sinasabi nitong walang responsibilidad sa iyong ina. Nakatayo si Rodel, nang walang galaw ang mga balikat ay natitigas,
Alam ko na nasa gitna siya ng pinakamasakit na bagay sa isang panig ang kanyang ina, sa kabila ang asawa na nagtiis ng halos 2 dekada. Nanay, nagsalita na rin siya, aalagaan kita. Ngunit ang pagpilit sa Trang na alagaan kayo hindi iyon maaari, kaya ilalagay mo ako sa labas? Sinabi ko na nagpaupa ako ng magandang apartment, bukas ay dadalhin kita roon. Hindi ako pupunta. Isa-isang sinabi niya ang bawat salita. Kailangan kong manatili dito. Ang bahay na ito ay bahay ng aking anak. May karapatan ako dito. Ina ako niya. Si Angie, na nanahimik mula sa simula, ay humakbang palapit. Nakatayo siyang tuwid, tinitingnan ng kanyang lola, mahinahon ang boses. Ang bahay na ito ay bahay ng aking tatay at nanay at nakatira rin ako dito. Kaya ayaw ko na kapag galing ako sa school ay nakahanap ng nanay ko na binubunggo sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang sinabi ng aming anak ay nagpatigil sa aming dalawa sa akin at sa aking asawa. Tumingin ako sa aming anak na babae at biglang nanghapdi ang aking mga mata. 18 taon na hindi na siya ang batang nagtatago sa likod ng kanyang nanay. Sapat na siya sa pag-abot para alagaan ako, tulad ng paraan ng aking pag-aalaga sa kanya sa harap ng napakaraming masamang hangin sa loob ng tahanan na ito. Ikaw sinasaklawan ka ng iyong ina, ng masama, nangungusap ang Aling Norma. Walang nagturo sa akin, sumagot si Angie. Naaalala ko lang ng malinaw ang lahat ng nangyari sa aking nanay. Tulad ng isang di nakikitang sampal, naging madilim ang mukha ng Aling Norma. Nakita ko sa kanyang mga mata, hindi lamang galit kundi pati na rin ang pag-aalala nang napagtanto niya na ang apo na hindi niya kailanman pinagtuunan ng pansin ay lumaki na at kaya nang tawagan ang katotohanan sa tama nitong pangalan. Humakbang si Rodel at yumukod upang tuwirin ang maleta ng kanyang ina. Nanay, hating gabi natatawag ako ng kotse para dalhin kayo sa apartment ngayon. Hindi ako pupunta kahit saan. Sigaw ng Aling Norma. Ngunit nang marinig na ang radyo ng security guard sa hallway, sa wakas ay kailangan niyang tangnan ang kanyang bag. Lumabas siya at sa pintuan ay lumingon sa amin namumula ang mga mata. Rodel, tandaan mo ng maayos. Mula ngayon, kung may mangyari sa akin, kasalanan ninyo ng dalawa iyan. Nagpikit si Rodel, tulad ng isang lalaking lumalunok ng talim. Nanay, hindi ko kailanman pinabayaan kayo, ngunit hindi rin kita maaring pabayaang masaktan ang aking asawa at anak. Naging matigas ang Aling Norma at pagkatapos ay ngumiting mapait at hinila ang maleta palabas. Nagsara ang pintuan. Narinig ko ang tunog ng gulong ng maleta sa hallway, ang mahinahon na pag-alis ng elevator at pagkatapos ay lahat ay naging tahimik. Ngunit hindi iyon ang kapayapaan. Iyon ang katahimikan. Pagkatapos ng isang lindol, nandoon pa rin ang mga dingding, ngunit sa loob ay may mga bitak na. Natuwad ako sa pintuan, ang mga paa ay nanlambot. Bumagsak ang notebook mula sa aking mga kamay sa sahig. Tumakbo si Angie at niyakap ako. Nanay, sa isang salita lang niya, lahat ng pinagtanggol sa loob ko ay biglang naging malambot. Niyakap ko siya, naramdaman ang tibok ng aking puso na mabilis. Si Rodel ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala, ang mga kamay ay nakabitin sa tabi ng nawala ng maleta. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, mukha siyang pagod, tulad ng isang taong kagagaling sa digmaan. Alam ko na ngayong gabi ay itinulak namin ang Aling Norma palabas ng aming pintuan, ngunit alam ko rin ng malinaw na ang pagsasara ng pintuan na iyon ay hindi pa ang katapusan. Sa kabilang panig, hindi siya basta-basta susuko. Kinabukasan, nagising ako ng mabigat ang pakiramdam ng ulo. Halos buong gabi ay hindi ako nakatulog. Bawat pagpikit, maririnig ko ang mahinang hiyaw ng Aling Norma sa hallway, ang tunog ng gulong ng maleta sa sahig. Maririnig ko ang aking sariling boses na paulit-ulit sa isipan ko. Sinisikap ko lang na pangalagaan ang aking sariling tahanan. Lumabas ako ng aming silid at nakita si Rodel na nakaupo sa hapagkainan. Sa harap niya ay isang baso ng itim na kape na lumamig na at ang kanyang telepono ay nagiging maliwanag, patuloy na nagpaping ng mga mensahe. Si Angie ay nagbihis na rin, mayroon siyang ilang pangilaw sa ilalim ng mga mata,
ngunit sinisikap pa ring magmukhang normal. Tatay, hindi ka natulog? Tanong ni Angie. Ngumiti ng mapait si Rodel. Konti lang. Inalis ko ang upuan at umupo walang nagsalita. Ngunit alam ng tatlo naming lahat na ang bagyo ay hindi pa tapos. Nagbago lang ito ng direksyon. Nanginig ang aking telepono ang aking sariling nanay na nagtatawag mula sa Batangas. Malaki ang nangyari kagabi, ha anak? Narinig ko tumawag sa akin ang aling Norma bago mag-umaga. Sobrang iyak niya. Nagpikit ako ng ilang segundo. Ikukuwento ko sa inyo mamaya, pero ngayon ay hindi na ako susuko, nanay. Nanahimik ang aking nanay ng sandali bago mahinahon na huminga. Alam ko maghanda ka lang ng isipan. Ang taong katulad niya ay hindi basta-basta tatalikod. Ibinaba ko ang telepono, lalo pang naging mabigat ang aking puso. Totoo nga, wala pang kalahating oras, tumunog na ang telepono ni Rodel. Ang ate niya, si Ate Lourdes. Hindi ko sinisikap na makinig ngunit malakas ang boses ng babae sa kabilang dulo na kahit nasa kusina ako ay marinig ko ang bawat salita. Rodel, napasobra mo na. Matanda na si nanay, nagpapadala siya ng maleta sa hating gabi at hayaan mo siyang lumakad ng ganon. Kahit saan pa tumingin ng mga kapitbahay, ano na ang itsura mo? Hinagod ni Rodel ang kanyang noo. Ate, hindi ka nakatira sa aming bahay, hindi mo alam ang nangyayari. Hindi ko alam ang anong nangyayari. Kahit saan ka man nagalit, ina pa rin si nanay. Kahit gaano kalaki ang galit mo, ay hindi ka dapat pabayaang ganon ang nanay palabas. Tumingin si Rodel sa akin. Ang mukha niya ay nanigas. Kung iisipin niya na normal, samahan niya si nanay sa kanyang tahanan. Tahimik ang kabilang dulo ng ilang segundo. Ang bahay ni ate ay may sariling sitwasyon. May sariling asawa at anak si ate, maraming trabaho. Pagkatapos ay tumahimik na si Rodel at ibinaba ang tawag. Ang kusina ay naging tahimik. Tinitingnan siya ni Angie at pagkatapos ay tiningnan ako walang nagsalita. Ngunit alam ng bata ng higit sa sinuman na sa ganitong mga sitwasyon, ang pinakamasigasig na magsalita ng tungkol sa pagpapahalaga sa magulang ay kadalasan ang pinakamaliksiring tumakbo palayo sa aktwal na responsibilidad. Mahigit 1 oras pa lamang ang lumipas nang nakauwi na sa trabaho nang sabay-sabay na mag-notify ang aking telepono ilang text messages mula sa mga katrabaho ni Rodel. Ate, nandito ang nanay ni Kuya Rodel sa lobby ng opisina. Bumababa ka para tingnan. Nakaupo siya sa sahig, umiiyak. Grabe ang sitwasyon. Bumaba na rin ang boss ni Kuya Rodel. Namatay akong nakatigil ng ilang segundo. Kahit naghanda na ang aking isipan, naramdaman ko pa rin ang pagbagsak ng aking puso nang matuklasan na iniabot na ng aling Norma ang bagay hanggang ganito kalayo. Tinawagan ko si Rodel. Sumagot siya ng halos kaagad. Sa kabilang dulo, maririnig ko ang ingay ng kapaligiran. Nandito si nanay sa lobby. Maikling sinabi niya, puno ng pagod. Ayos ka ba? Ayos lang, ngunit siguro ay pumunta ka rito. Hindi na ako nagtanong pa. Lumabas akong kumuha ng taxi patungo sa opisina ni Rodel sa Makati. Sa buong biyahe, iisang iniisip ko. Sa bandang huli, pinili pa rin ng aling Norma ang paraan na kinatatakutan ko nang higit sa lahat dalhin ang usapin ng pamilya sa gitna ng maraming tao, gumamit ng luha at dignidad ng isang matanda para puwersahin kaming yumukod. Nang pumasok ako sa lobby ng gusali, ang eksena ay nagpalalamig ng aking likod. Ang aling Norma ay nakaupo ng nakapatong sa sahig sa gitna ng makinang na marmol na floor. Nakasuot siya ng lumang kulay abong damit, gusot ang buhok, kasama pa rin ang maleta mula kagabi. Pinalibutan siya ng ilang security guard ngunit walang naglalapitan. Ang mga nagpapasok at lumalabas ay bumagal at tinitingnan siya at pagkatapos ay tiningnan si Rodel. Nang makita niya ako, mas malakas siyang nagsimulang umiyak. Tingnan ninyo, lahat itinaboy ng manugang ang biyena niya palabas ng bahay. Ini-impose ng asawa ang anak na iwan ang kanyang ina. Ang bawat salita ay tumataginting sa loob ng malaking lobby na para bang nais niyang ibaon ako sa sahig. Nakatayo si Rodel malapit doon, katabi niya ay ang kanyang section chief at ilang katrabaho. Puti ang kanyang mukha, madilim ang mga mata.
Alam ko na nakatayo siya rito buong umaga na nakikinig ng ganitong mga salita. Huminga akong malalim at lumakad palapit. Sa pagkakita niya sa akin, mas malakas pa siyang umiyak. Napakawagas mo pa ring pumunta rito? Tingnan ninyo, itinaboy ng manugang si Bienan. Ngayon ay halos puro halaghag pa. Tumingin akong diretsyo sa kanya. Sa maikling sandaling iyon, nakita ko ng malinaw ang lahat. Kung ngayon ay magpakita ako ng kahinaan dahil sa takot sa tsismis ng ibang tao mula ngayon, ay gagamitin ng Aling Norma ang pamamaraang ito sa bawat pagkakataong gusto niya pang puwersahin kaming mag-asawa. Kung ang trang ng 10 taon ang nakaraan, malamang na ganoon nga. Ngunit ngayon, ang aking takot ay naging isang bagay na mas malamig, mas malinaw. Lumingon ako sa section chief ni Rodel at yumukod ng isang beses. Humihingi ako ng tawad. Ang usapin ng pamilya ay nakaapekto sa opisina. Tumango ang middle-aged na lalaki. Ayusin mo ang usapin para hindi na mahirapan si Rodel. Lumingon akong muli sa Aling Norma. Nanay, gusto ng nanay na makipag-usap tayo dito mismo. Natigilan siya. Siguro ay inakala niyang mahihiya ako, matatakot ako, at magmamadaling hilahin siya paalis agad. Ngunit ngayong umaga, ang takot na iyon sa akin ay naging ibang bagay, isang bagay na mas malamig, mas malinaw. Alam ko na kung gusto ng Aling Norma na magdulot ng alon dito sa opisina ng kanyang anak, dapat ding masabi ang katotohanan sa lugar ding ito. At sa pagkakataong ito, hindi ko siya pabibigyang daan na mag-isang ikuwento ang kwento sa paraang kapaki-pakinabang sa kanya. Ang Aling Norma ay tumingin sa akin ng mataas. Sa ilalim ng kanyang mga mapulang mata ay nandoon pa rin ang hamon. Naisip niyang matatakot ako. Matatakot sa pagkawala ng mukha, sa paghatol ng mga katrabaho ni Rodel. Kung ito ay ang trang ng 10 taon ang nakaraan, marahil ay ganoon nga. Ngunit ngayong umaga, nakatayo sa gitna ng lobby ng opisina na puno ng tao, bigla ko itong naramdamang kakaiba at kalmado ang kalooban. Humakbang ako ng kaunti palapit. Kung gusto ng nanay na sabihin ang anumang gusto, sabihin na ng buo. Sumusuporta sa sahig ng kanyang mga kamay, umiiyak siya ng mas malakas. Matanda na ako, gusto ko lang ng lugar na masandalan, ngunit itinaboy ng anak at manugang sa hating gabi. Maraming pera ang mga ito, malaki ang bahay nila, ngunit hindi mapaglagay ang isang matandang ina. Narinig ko ang mga bulong sa paligid. Ang isang batang empleyada na nakatayo malapit sa elevator ay tinitingnan ako ng may pag-aalaga. Ilang middle-aged na lalaki ay bahagyang umiling. Sa ganitong mga sitwasyon, ang nakaupo sa sahig na umiiyak ay laging mas madaling maawa. Lumingon ako sa mga tao at mahinahon na nagsalita. Kung ngayon ang aking sariling nanay ang nakaupo rito, ako rin ay mahihiya. Ngunit ang kahihiyan ay hindi nangangahulugang pahihintulutan ko ang aking biyenan na magsabi ng kahit anong gusto niya. Agad na sigaw ng Aling Norma. Nagtatangkang sumagot ka pa? Hindi ako sumasagot. Nagdaragdag lang ako ng konteksto. Si Rodel ay nakatayo sa likod ko, tahimik na tinitingnan ako. Alam ko na pinabibigyang daan niya akong sabihin ang kailangan kong sabihin. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Tumingin akong diretso sa Aling Norma. Sinasabi ng nanay na itinaboy namin kayo. Kaya sasabihin ba ng nanay sa lahat kung bakit dumating ang nanay sa harap ng aming pintuan ng 2:00 ng umaga, kaladkad ang maleta at mga bag at diretsyo na pumasok sa bahay nang walang imbitasyon? Nagbago ang Aling Norma ng isang tibok. Pumunta ako sa bahay ng aking anak. May mali ba iyon? Wala naman. Tumango ako. Ngunit hindi kayo dumating para makipag-usap, dumating kayo para puwersahing manatili. Umupo kayo sa sofa ng aming bahay na may dala pang putik sa sapatos at pagkatapos ay nagpahayag na mula ngayon kailangan kong maglingkod sa inyo. Ilang mga taong nakatayo malapit ay nagsimulang magbago ng ekspresyon. Nginuya ng Aling Norma ang kanyang mga ngipin. Biyenan ako niya. Tama, ngunit ang pagiging biyenan ay hindi nangangahulugang puwede kayong pumasok sa bahay ng inyong manugang kahit kailan ninyo gusto, ni puwede kayong insultuhin ang manugang ninyo kahit kailan ninyo gusto. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit lalong nagiging tiyak.
Sa kaarawan ng aking anak na ika-18, nakatayo kayo sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan, ipinahayag na mula ngayon ay lilipat kayo sa aming bahay para malagyan kami ng responsibilidad. Tila ba natural na bagay iyon para sa inyo? Kaya naman sa 18 taon na iyon, naasikaso ba ng nanay ang apo niya kahit isang araw? Ang atmosfera sa paligid ay biglang naging tahimik, biglang tumayo ang Aling Norma. Mahina ang aking katawan, masakit ang aking likod. Masakit ang likod ngunit nakakapunta sa Baguio, sa Palawan, sa Boracay. Masakit ang likod ngunit every afternoon ay nakataichi pa. Gabi-gabing mahjong hanggang hating gabi. Masakit ang likod, ngunit nang marinig na babae ang aking isinilang na anak, umalis agad at hindi na natiling 10 minuto pa. Natigilan siya. Nagpatuloy ako, bawat pangungusap ay diretso galing sa aking kalooban. Nang buntis ako at dinala sa ospital, ni isang beses ay hindi dumating ang nanay sa ospital. Nang ipanganak ko ang aming anak na babae, narinig ng nanay na babae ito at agad na umalis. Nang mataas ang lagnat ng aming anak at kailangang i-ospital, 3 gabi akong nagpuyat ng nag-iisa. Isang pangungusap lamang ang sinabi ng nanay. Ang bata, palagi namang may lagnat. Nang pumasok sa grade 1 ang aming anak, halos wala ang nanay. Nang mag-entrance exam, nag-graduate halos hindi rin naroroon ang nanay. Lumingon ako sa mga nakatayo ng tahimik. Kaya ngayon, ipakiusap ko sa lahat na sabihin sa akin ang isang lola na hindi kailanman nag-asikaso ng kanyang apo, ang isang biyenan na hindi kailanman tumulong sa manugang niya. Ngayon na matanda na ay gustong pumasok sa bahay ng kanyang anak at puwersahing maglingkod, ang manugang iyon ba ay makatarungan? Walang sumagot, ngunit ang katahimikang iyon mismo ay ang sagot. Banayad na umubo ang section chief ni Rodel at humakbang palapit. Tita, kung may usapin ng pamilya, ay mas mabuting pag-usapan sa bahay ang pagtatapos na ito ay nakakapinsala sa trabaho ni Rodel. Biglang nagbago ang tono ng Aling Norma, naging mas malungkot, mas kawawa. Iisa lang ang sandalan ko, ang anak ko. Ngunit ngayon na may asawa na siya, nakikinig na siya sa asawa, hinahayaan na niya ang ina niya. Hindi niya pinababayaan ang nanay, agad kong sinabi. Nagpaupa siya ng magandang lugar para sa nanay. Sinabi niyang siya ang mag-aasikaso ng gastos at ipapadala niya ang nanay sa magandang retirement home kung gusto ng nanay. Ang hindi niya papayagan ang hayaang pumasok ang nanay at gibain ang kanyang maliit na pamilya. Nagsalita na rin si Rodel, ang boses niya ay napakatuyo na. Nanay, hindi ko kailanman sinabi na iniwanan ko kayo. Lumingon sa kanya ang Aling Norma, ang mga mata ay nagluha. Bakit mo naman tinuringan ang aking manugang na magsalita sa akin ng ganyan? Nanahimik si Rodel ng ilang segundo bago nagsalita. Dahil ang sinabi ng aking asawa ay katotohanan, narinig ko ang isang mahinahon na hininga mula sa ilang katao sa paligid. Marahil ay hindi nila inaasahan na magsasalita siya ng ganoon ng katapat sa harap ng kanyang mga katrabaho. Umupo ng luhod muli ang Aling Norma, ngunit ang iyak ay naging mas mahina na, hindi na kasing tagumpay tulad ng noong simula. Alam ko na napagtanto na niya ngayon na wala na siyang kalamangan dito. Humakbang ako ng mas malapit, ngunit hindi yumukod. Maaaring sisihin kami ng nanay, maaaring kapuutan kami ng nanay, ngunit hindi ninyo. Maaaring ituloy na binaluktot ang kwento na itinaboy namin kayo ng walang dahilan. Hindi namin kayo pinabayaan, tinanggihan lang namin ang pagpayag sa nanay na makontrol ang aming buhay. Tumingin sa akin ang Aling Norma, ang mga mata ay puno ng sama at kalituhan. Ang tingin na iyon ay nagpapaliwanag sa akin na ang bagay na ito ay hindi dito matatapos. Ang mga taong sanay sa pagkontrol sa pamamagitan ng luha at dignidad ay hindi basta-basta susuko. Ngunit kahit papaano, ngayong umaga, sa gitna ng maraming tao, hindi ako yumukod. At nang makapatayo na akong tuwid, alam ko na hindi na ako uupo pabalik. Pagkatapos ng kaguluhan sa opisina, sa wakas ay pumayag na ring tumayo ang Aling Norma, ngunit hindi siya agad sumama sa amin. Nanatili siya doon ng halos 10 minuto, panagpupunas ng luha, tumingin sa paligid na parang naghihintay na may mangahas na mangtanggol sa kanya. Walang nagsalita.
Ang mga mata na una ay nagpapakita ng habag ay unti-unting nagbago ng pag-aalaga. Dahil kapag ang katotohanan ay napakalinaw, mahirap nang magpatuloy sa pagkukunwaring naniniwala sa simpleng iyak-iyak. Nang lumabas na kami sa lobby, tinawagan ni Rodel ang kotse at dinala ang Aling Norma sa service apartment na pinaupa niya. Bago umakyat ang Aling Norma, lumingon siya sa akin ng boses ay may ingay sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi pa tapos ang usaping ito. Alam ko ng malinaw. Nang hapon ng araw na iyon, nakatayo pa rin ako sa aking desk sa trabaho nang tumunog ang telepono ang Aling Norma na tumatawag. Nais ko sanang hindi sagutin ngunit 3 sunod-sunod na tawag ang dumating. Kailangang lumabas ng opisina para sagutin. Ano, anak? Kakaibang pakinggan ang boses niya sa telepono, mabilis at masaya. May problema ba, nanay? Wala, may mainam lang na balita. Ang lumang bahay namin sa Fairview, dumating na ang abiso ng expropriation para sa road widening project. Medyo malaki ang compensation. Natigilan ako. Expropriation? Maganda naman iyon. Mayroon na kayong pondo sa kamay at makakaplano na kayo para sa sarili. Mahinahon na natawa ang Aling Norma sa telepono, isang ngiting puno ng kalkulasyon na matagal ko nang hindi narinig. Nag-iisip din ako ng ganon. Tinitingnan ko kung pwede bang gamitin ang pondo para bumili ng kondominium malapit sa inyong bahay. Bahagyang bumagsak ang aking puso. Malapit sa aming bahay para sa ano? Para madaling magtulong-tulong. Kung may kailangan ay malapit lang. Mabilis siyang sumagot. Tsaka kung manghina na ang nanay, madali rin kayong makakarating. Natuwad ako sa dingding ng hallway ng opisina. Ang mga mata ay nakadikit sa kumikinang na sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang paraan ng pagsasalita ng Aling Norma ay napakalambot, mas malambot kaysa dati. Ngunit dahil sa lambot nito, kaya mas kailangang pakinggan ko ng mabuti ang bawat salita. Pag-usapan natin mamaya pagkatapos ng trabaho. Maikling natapos ko ang tawag. Sa buong panahon ng biyahe pa uwi, mabigat ang aking puso tulad ng nabalutan ng alikabok. Nang makauwi na ako, ang sala ay puno ng mga brochure ng mga proyekto, mga mapa ng mga komunidad, mga larawan ng bagong condominium buildings. Ang Aling Norma ay nakaupo sa gitna ng lahat ng papel na iyon, ang mga mata ay maliwanag, ang mukha ay mas makulay kaysa noong kapag bagong matapos ang operasyon. Nakauwi ka na, halika at tingnan mo. Tinawag niya ako. Inilapag ko ang bag ko at lumapit. Si Rodel ay lumabas na rin mula sa kanyang silid opisina, tinitingnan ang mga papel at pagkatapos ay tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Si nanay ay gusto ng kondominium na ito. Itinuro niya sa isang brochure, 10 minutong biyahe lang mula sa aming tahanan, malapit sa palengke, malapit sa ospital, may bawal sa lobby at may mini supermarket sa ibaba. Umupo ako at tumingin sa ilang pahina. Lahat ay mga bagong proyekto, hindi mababang presyo. Sa halaga ng compensation, kung pipili ng katamtamang laki sapat. Ngunit kung pipili ng malaki, tulad ng sinabi ng Aling Norma, 2 silid tulugan ay sapat para sa nanay. Sinabi ko, tumingin ang Aling Norma sa akin. Mas malaki ay mas komportable naman. Tsaka malaking kwarto ay maganda kapag pumunta ang mga apo. Tumingin akong diretso sa kanya. Ang mga apo na pupunta sa inyo ay ibang bagay kaysa sa pagbili ng bahay para sa mga ito. Agad na sumangot si Rodel na mahinahon at matiyaga. Nanay, bumili lang ng bahay na katamtaman, malapit man o malayo, basta komportable ang nanay, iyon ang mahalaga. Gusto ko ng malapit, agad na sinabi ng Aling Norma. Ngayon ay nag-iisip na rin ako ng iba kung malayo ang anak at apo. Kapag may nangyari ay hindi makapagtulong, ang lohikang iyon ay tila makatuwiran. Kung ito ay isang taong hindi ko kilala, marahil ay hindi rin ako mag-aalala. Ngunit hindi ako estranyo. Ako ang taong nanirahan ng sapat sa ilalim ng mga pariralang para sa kaginhawahan, para sa tama, para sa wastong tungkulin. Upang malaman na sa likod ng mga ito ay maaaring may malambot na bitag na hindi mo mahalata, hanggang mahigpit na siyang sumisikip. Nang gabing iyon, nang nakaalis na si Angie para mag-aral sa kanyang silid, inakay ng Aling Norma ang kanyang upuan ng mas malapit at ibinabas ang kanyang boses
na parabang nagtatawag ng matapat na usapan. May iniisip pa rin ako. Tumingin siya sa akin. Kung ang pinaka-ikigusto ko at medyo kulang ang compensation, maaari ba kayong magpahiram ng kaunti? Si Rodel ay tumingin ng mabilis. Kulang ng magkano? Iniwasan ng Aling Norma ang kanyang tingin. Wala namang masyadong malaki, baka mga 300. Napatawa ako, tuyo ang tunog, hanggang kinilabutan pa ako sa sarili ko. 300,000 na sinasabi ng nanay, na konti lang na parabang 300 piso, nagsimulang magbago ang tono ng Aling Norma. Hindi naman walang bayad, para magandang buhay ang kasalukuyan. Ang pera ng nanay ay para sa sarili ng nanay. Agad kong sinabi, ang pera ng aming mag-asawa ay para sa aming pamilya. Susuportahan namin ang nanay sa makatwirang antas, ngunit ang pamumuhunan sa pagbili ng bahay na malaki para sa nanay ay hindi kasama sa aming kakayahan. Naging madilim ang mukha ng Aling Norma. Tumingin si Rodel sa akin at pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Nang matulog na si Angie ng gabing iyon, niyakap niya ako mula sa likod, ang baba niya ay banayad na nakapatong sa aking balikat. Palagay niya, talagang nagbago ang nanay. Mahinahon ang boses ni Rodel. Tumingin ako sa aking sariling refleksyon sa salamin. Hindi ko rin alam. Hindi mo ba nais maniwala? Nanahimik ako sandali bago sumagot. Maaari akong maniwala, ngunit alam ko rin ang isang bagay. Kahit tunay man o hindi ang pagbabago ng nanay, hindi na ako babalik sa pagiging taong nagtitiis tulad ng dati. Sinabi ko iyon at tiningnan siya. Naniniwala ako sa iyo na naiintindihan mo iyon. Tumikhim siya. Naniniwala akong ganoon at dahil naniniwala, lalo ko itong nauunawaan na ang katahimikal na ito ay maaaring simula ng isang magandang bagay, ngunit maaari rin itong katahimikan bago ang bagong alon. Dahil kapag manghina na ang tao pagkatapos ng sakit, madaling magpababa ng boses, ngunit kapag tumayo na sila muli, kung talagang nagbago sila, iyon ay ibang usapin. At naramdaman ko, ang tunay na hamon para sa amin ay nandoon pa sa hinaharap. Ang katahimikan sa aming tahanan ay tumagal ng halos 1 buwan, hindi matagal enough para maling-mali ako, ngunit sapat para ang lahat ay humupa ng kaunti. Ang Aling Norma ay mahinahon na dinaloy mula sa kondominium, walang ingay at walang kahilingan. Tila nagbago, ngunit ang taimtim na katahimikan nito ay siyang nagdulot sa akin ng higit na kababalaghan kaysa sa kanyang galit. Isang tanghaling Biyernes, habang nasa isang pulong ako sa opisina, 3 beses na tumunog ang telepono, ang Aling Norma ang tumatawag. Kailangang lumabas para sagutin. Anak, ang boses niya sa kabilang dulo ay kakaiba, parehong mabilis at masayang masaya. May bagay na nagbago. Ang lumang bahay namin sa Fairview, dumating na ang abiso ng expropriation para sa pagpapalawak ng kalsada. Medyo magandang compensation. Natigilan ako. Maganda naman iyon, nanay, kaya ay mayroon ng pondo para planuhin ang sariling pamumuhay. Mahinahon na natawa ang Aling Norma sa telepono, isang ngiting puno ng pagkalkula na matagal ko nang hindi narinig. Oo, iyon din ang naiisip ko. Tinitingnan ko kung pwede bang gamitin ang pundo para bumili ng kondominium malapit sa inyo. Bahagyang lumugmok ang aking puso. Malapit sa aming bahay para saan? Para madaling matulungan ang isa't isa, kung may kailangan ay hindi na malayo. Natuwad ako sa dingding ng hallway ng opisina. Ang paraan ng pagsasalita ng Aling Norma ay napakalambot, mas malambot pa kaysa dati. Ngunit dahil sa lambot nito, ay kaya ko pa ring marinig ang kalkulasyon sa ilalim. Pag-usapan natin mamaya, ngunit alam na ng aking puso ang bagyo ay nagsisimulang bumalik. Nang makauwi, ang sala ay puno ng mga brochure ng proyekto. Ang Aling Norma ay nakaupo sa gitna ng lahat ng papeles, na iyon ang mga mata ay maliwanag, ang mukha ay mas makulay kaysa noong kapag bagong matapos ng operasyon niya. Tumingin ako sa makapal na mga papel at mapa at muli sa kanyang mukha, naramdaman ko ang isang kakulangan ng pag-asa sa aking dibdib. Dahil sa lahat ng mga linggo na lumipas sa mga buting tsismis, sa mga nakaayos na daan, sa pag-aayos ng mga baso ng suka at presyo ng gulay, pakiramdam ko ay may isang maliit na bagay na nagsimulang maniwala ako na maaari kang baguhin ng isang tao pagkatapos ng sakit.
Ngunit ang mga brochure sa mesa, ang mga ito ay nagwawasak ng aking maliit na pag-asa. 2 silid tulugan ay sapat para sa nanay, sinabi ko. Tumingin ang Aling Norma sa akin. Mas malaki ay mas komportable at kapag pumunta ang mga apo, may lugar para sa kanila. Ang pagbisita ng mga apo at ang pagbili ng malaking bahay ay magkaibang bagay. Mahinahon, ngunit tiyak na tumugon si Rodel. Nanay, bumili lang ng katamtaman. Walang nagsabi ng marami. Ngunit ng gabing iyon, nang nakaalis na si Angie para mag-aral, inakay ng Aling Norma ang kanyang upuan. Nang mas malapit, ibinabas ang kanyang boses. May iniisip pa rin ako. Tumingin siya sa akin. Kung mahirap ang compensation at kulang, maaari ba kayong magpahiram ng kaunti? Magkano ang kaunti? Tanong ni Rodel. Baka mga 300. Napatawa ako, tuyo ang tawak habang kinilabutan ang aking katawan. 300,000 na sinasabi ng nanay na kaunti na para bang 300 piso. Nagbago ang mukha ng Aling Norma. Wala namang libreng-libre para sa magandang kinabukasan ng lahat. Ang pera ng nanay ay para sa nanay. Agad kong sinabi, ang pera ng aming mag-asawa ay para sa aming pamilya. Hindi namin kayang maglagay ng 300,000 para sa bahay ng nanay na mas malaki kaysa sa pangangailangan niya. Naging madilim ang mukha ng Aling Norma at agad na lumabas ang sumunod nitong hakbang. O baka pwede namang nakasulat sa pangalan ni Rodel para sa hinaharap naman niya ring iyon. Napatigil ako. Si Rodel ay napatigil din. Doon ko napagtanto ito ang tunay na layunin. Hindi ang pagbili ng bahay para sa sarili, kundi ang paglagay ng bahay sa pangalan ng kanyang anak, na nangangahulugang ang ari-ariang iyon ay maaaring maging pakikipag-usapan sa pagitan ng mag-asawa sa hinaharap. At kung nakasulat sa pangalan ni Rodel, mahinahon kong sinabi, ang bahay na iyon ay magiging ari-arian niya. Kung may mangyari kahit ano sa amin ng aming asawa, hindi na ako makaabot doon. Naiisip ba ng nanay na hindi ko naiintindihan iyon? Nagbago ang mukha ng Aling Norma, isang sandali ng pagkagulat na hindi niya naipagawa. Wala namang ganoong intensyon ang nanay. Sa tingin ko, nandoon. Tumingin akong diretso sa kanya, at mas malayo pa ang tingin ng nanay kaysa iyon. Naging matigas ang kanyang mukha. Sinasabi mong akusado ka. Tinatawag ko lang ang bagay sa tama nitong pangalan. Sinabi ko, sa pagkakataong ito, hindi na kita papayagan na mag-isa kang ikuwento. Lumungkot si Rodel ng isang saglit. Alam ko na ang bawat salita ko ay tinutuklas ang bagay na matagal na niyang nakikita, ngunit hindi pa natatawag sa wastong pangalan. Rodel? Ang bahay na iyon? Ngumiti ng mapait ang Aling Norma. Pumayag ka ba? Nanahimik si Rodel. Nang matagal, maririnig mo pa ang tik-tik ng relo sa dingding. Pagkatapos ay mahinahon ngunit tiyak. Hindi ako pumapayag. Ang pera ng nanay ay pera ng nanay. At hindi ko nais na ang kahit anong ari-arian ng nanay ay maging sanhi ng alitan ng aking asawa at ako. Umatras ang Aling Norma, ng isang hakbang ang mukha ay naging puti. Nakita ko ang kanyang mga labi na nanginginig, hindi ko alam kung sa galit, sa gulat o sa unang pagkakataon na napagtanto niyang hindi na niya makontrol ang kanyang anak sa paraang gusto niya. Nang gabing iyon, walang nagsalita pa ang Aling Norma. Tahimik na bumalik sa kanyang kwarto at isinara ang pintuan ng malakas. Ang tunog ay napalakas sa gitna ng natutulog na bahay. Tumingin ako sa nakalok na pintuan at biglang naging hungkag ang aking puso. Naging tamad na akong matakot matapos makita ang ilaw. At muli, nais ko bang maniwala na ang isang tao ay maaaring magbago pagkatapos ng sakit, ngunit kapag kumatok ang pera sa pintuan, doon mo malalaman ang katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon, na tahimik na sinara ng Aling Norma, ang pintuan muli ay bumalik ang dating pakiramdam sa aming tahanan. Walang sigaw, ngunit ang bawat pangungusap ay may gilid. Ang Aling Norma ay nagpapatuloy ng dating gawin, nagluluto, nag-aasikaso, nagtatanong kay Angie, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago. Nandoon muli ang kalkulasyon, ang bagay na inakala kong naiwanan. Pagkatapos ng operasyon, nagsimula na itong mag-usbong muli. Nang sumunod na umaga, gaya ng wala ring naganap sa pagitan nila, kumain siya ng maayos. Ngunit nang lumabas na si Rodel sa bahay,
Tinawag niya ako. Trang, nag-isip na rin ako ng maayos. Malinaw ang boses niya. Hindi na kailangan ng maraming kontribusyon mula sa inyo. Manghiram na lang ako ng kaunti. Tumingin ako sa kanya. Magkano ang kaunti ngayon? Mga 300, sinabi niya nang walang kupas ng mata. Napatawa ako, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng kahit anong lambot doon. Ang 300,000 sinasabi ng nanay na kaunti na para bang 300 piso. Naging matigas ang mukha ng Aling Norma. Hindi naman ako naglalagay ng lugi sa inyo. Ang pera ng nanay ay pera ng nanay. Isinara ko ang mga papel na nasa harap ko. Ang pera ng aming mag-asawa ay para sa aming pamilya. Wala kaming 300,000 na nagliliwaliw para ibigay sa pagbili ng bahay na mas malaki kaysa sa pangangailangan ng nanay. Tinangnan ng Aling Norma ang gilid ng mesa, ang kanyang mga kasukasuan ay nagliwanag. Pagkatapos ay agad nitong inihanda ang sumunod na hakbang. O ano kung nakasulat ito sa pangalan ni Rodel para sa kinabukasan naman niya rin iyon? Napatigil akong muli. Malinaw na. At kung ang bahay ay nakasulat sa pangalan ni Rodel, ang bahay na iyon ay magiging ari-arian niya na hindi ko maiugnay. Sa oras na may mangyari sa aming relasyon ng mag-asawa, hindi na ako makakaabot doon. Inaakalang hindi ko naiintindihan iyon ng nanay. Nagbago ang mukha ng Aling Norma na tigilan. Wala akong ganoong intensyon. Sa palagay ko ay mayroon. Tumingin akong tuwid sa kanya. At mas malayo pa ang tingin ng nanay kaysa iyon. Nangiit ang kanyang mukha. Napaparatangan mo na ako. Tinatawag ko lamang ang mga bagay sa tamang pangalan. Tumigil ako at pagkatapos ay nagpatuloy. Huwag gamitin ang ari-arian para itali kami at pagkatapos ay itulak ang mga salita na hindi tiyak para pagkahati-hatian kami ng mag-asawa. Mabilis na lumipad si Rodel ng gabing iyon. Nagkuwento ko sa kanya ng lahat salita sa salita. Pagkatapos ay tahimik na umupo siya sa sofa sa matagal na panahon. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Humingi siya ng tawad. Sa wakas ay nagsalita siya. Humingi ng tawad dahil akala ko ay tunay na nagbago ang nanay. Tumingin ako sa kanya, ang mukha niya ay pagod ng labis sa ilalim ng dilaw na ilaw. Alam ko na mayroon siyang sakit, hindi dahil sa pera, kundi dahil muli na namang gibahin ng kanyang sariling ina ang isang maliit na pag-asa. Hindi kasalanan mo iyon, sinabi ko. Lagi na lamang nais ng tao na maniwala sa magandang bagay, lalo na sa sariling pamilya. Mapait nang ngumiti siya, ngunit palagi kang ginagawa ng nanay na pakiramdam akong tanga. Bago pa man mabuka ang aking bibig, nagbukas ang pintuan ng sala. Ang Aling Norma ay lumabas mula sa loob ng kanyang kwarto. Marahil ay narinig niya ang bahagi ng aming pag-uusap. Oo, tanga ang nanay. Nagkalkula ang nanay. Masamang tao ang nanay. Isipin ninyo anong gusto ninyo. Tumingin si Rodel pataas. Nanay, hindi namin sinabi iyon. Sa isipan ninyo ay sinabi. Mapait na ngumiti ang Aling Norma. Gusto ko lang mag-iwan ng isang bagay para sa iyo, ngunit ginagawa ng iyong asawa na akala ko ay may masamang plano. Tumayo ako. Kung talagang gusto ng nanay na mag-iwan ng isang bagay para sa kanya, magsulat ang nanay ng testamento. Walang makapipigil sa nanay doon. Ngunit habang kayo ay buhay, ang inyong ari-arian ay para sa inyong sarili. Ang pera ng mag-asawa ay para sa pamilya naming dalawa. Naging maputla ang kanyang mukha. Mabilis na tumingin siya kay Rodel. Rodel, pumayag ka ba na isulat ang bahay sa iyong pangalan? Nanahimik si Rodel nang matagal narinig mo pa ang tik-tik ng relo sa dingding. Pagkatapos ay mahinahon at tiyak, hindi ako pumapayag. Pera ng nanay ang pera ng nanay. At ayaw ko na ang kahit anong ari-arian ng nanay ay maging sanhi ng away ko at ng aking asawa. Umatras ang Aling Norma ng isang hakbang, ang mukha ay namutla. Nakita ko ang kanyang mga labi na nanginginig, hindi ko alam kung dahil sa galit, gulat o unang pagkakataon niyang mapagtanto na hindi na niya makontrol ang kanyang anak sa paraan ng kanyang gusto. Nang gabing iyon, walang sinabi pa ang Aling Norma, tahimik na bumalik sa kanyang kwarto at isinara ang pintuan ng malakas. Tumingin ako sa nakalak na pintuan at biglang naging hungkag ang puso ko.
Naging tamad na akong matakot matapos makita ang ilaw at muli ay sinubukan akong salungatin ng bagyo. Ngunit alam ko rin na ang mismong bagay na nagpapagana ng pag-alab, ang katotohanan, na sinabi ko ng walang takot, ay ang bagay na nagpapanatiling tuwid ang aking likod. Pagkatapos ng gabing tahimik na sinara ng pintuan ang Aling Norma, dahan-dahan ang buhay ay lumipat sa isang ibang direksyon. Hindi ito ang maingay na pagbabago, ni hindi rin ito ang kulay rosang kasunduan na gustong ikuwento ng mga tao. Sa halip ito ay isang tahimik at maliwanag na pagsasaayos may sakit, may panghihinayang, ngunit sa huli ay sapat na itong tunay para paniwalaan. Isang linggo pagkatapos, nag-absent ako ng kalahating araw at nagpunta kaming lahat para tignan ang 3 unit. Si Rodel ay sumama. Si Angie ay nagsabi na hayaan ang lola na pumili ng sariling gusto dahil iyon lamang ay tunay na magiging kanyang tahanan. Piling-pili ang Aling Norma ng maingat at detalyado. Sa wakas ay pinili niya ang isang 2 silid tulugan sa Marikina, halos 15 minutong biyahe mula sa aming tahanan. Hindi malaki ang unit ngunit maliwanag at tahimik, malapit sa palengke, malapit sa ospital, may guwardiya sa lobby, may mini supermarket sa ibaba. Ang pinakamahalaga ay ang halaga ay eksakto sa budget ng Aling Norma at pagkatapos ng pagbabayad ay may matitira pa ring ipon para hindi siya maabalang matigil. Nang araw ng pagpirma ng kontrata, matagal na nakaupo ang Aling Norma bago niya hawakan ang ballpen. Nakatayo akong sa tabi at tinitingnan ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig. Pumirma na, nanay, sinabi ko. Tumingin siya sa akin. Ito ay nakasulat sa aking pangalan lamang. Sumagot ako. Ang bahay na ito ay bahay ng nanay. Ang buhay na ito ay buhay ng nanay. Ilang segundo pang tinitingnan niya ako at pagkatapos ay yumukod at pumirma. Ang tinta sa papel ay dahan-dahan ngunit tiyak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na bahagyang gumagaan ang loob ko. Hindi dahil nanalo ako, hindi rin dahil natalo siya, kundi dahil pagkatapos ng lahat ng pakikibaka, lahat ng bagay ay nakabalik sa tamang lugar nito. Ilang araw pagkatapos, bigla na niyang ibinigay sa akin ang isang passbook at isang sobre. Ibabalik ko ito. Nagtataka akong tumingin. Ibabalik ang ano? Ang perang ginastos ninyo nang nasa ospital ako, ang bayad sa apartment bago ka dumating, at ang bahagi ng pagkukumpuni sa silid na ginamit ko sa inyong bahay. Nanatili akong tahimik habang tinitingnan ang sobre sa aking mga kamay, hindi dahil sa dami o kaunti ng nasa loob, kundi dahil sa loob ng 18 taon. Ito ang unang beses na nagbalik ang Aling Norma ng kahit anong bagay sa akin sa paraang tapat, walang pagmamalaki, walang pakikipagpalitan, walang presyo. Hindi ko kailangan ng lahat, sinabi ko, para itago na ng nanay, para sa sariling pangangailangan. Umiling siya. Ang akin ay akin, ang utang ay utang ko. Nagdalawahan diwa siya at pagkatapos ay mahinahon ang boses. Ang ibang utang siguro ay hindi masasayod kahit buong buhay. Hindi ako nagsalita. May mga hiling na paumanhin na napakatagal nang dumating na kapag narinig mo ay hindi agad nagpapainit ng puso. Ngunit alam ko na ang Aling Norma ay nagsisimulang tumingin ng tapat sa utang na iyon. Nang araw ng paglipat sa bagong bahay, malakas ang araw. Si Angie ay nag-volunteer na mag-abit ng kurtina, si Rodel ay nag-ayos ng estante sa kusina. Nagpunasan ako ng mesa at naglagay ng ilang plato at baso sa aparador. Ang maliit na unit ay unti-unting naging may pakiramdam ng taong naninirahan. Sa sala, nagbitin ang Aling Norma ng isang larawang pampamilya na kinuha sa 18 kaarawan ni Angie. Sa larawan, nakatayo siya ng bahagyang hiwalay, ngunit nandoon siya pa rin. Sa iisang frame kaming lahat. Pwede ba itong ilagay dito? Tanong niya. Tumingin ako sa larawan at tumango. Pwede. Bago kami umalis ng hapon, niyakap ni Angie ang kanyang lola, isang simpleng yakap, ngunit ang una itong inisyatibo ng bata. Lola, kung may kailangan tawagan mo ako. Namula ang mga mata ng Aling Norma, ang kamay niya ay mahinahon na hinagod ang buhok ng kanyang apo. Alam nga lola. Sa daan pa uwi, mabagal ang pagmamaneho ni Rodel. Maingay at masaya pa rin ang lungsod sa labas.
Nakaupo akong sa tabi niya, tinitingnan ang mga puno na unti-unting naiiwanan sa bintana. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Parang okay, sagot ko. Pinapatawad mo ba siya? Nanahimik ako saglit bago sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Ayaw ko na lang namumuhay sa galit. Hinawakan niya ang aking kamay mahigpit ng bahagya. Alam ko na ang aming kwento ay hindi ang uri ng maliwanag na dulo kung saan lahat ng puting marka ay naglaho. Hindi ang naganap sa loob ng 18 taon ay nandoon pa rin. Ang mga gabing mag-isa ko na nagpunta sa ospital na may hawak na sanggol, ang mga paulit-ulit na iyak ko na isinangkalan sa sarili ko habang nasa panganganak, ang mga kaarawan ng aming anak na may kakulangan ng isang lola, lahat ng iyon ay tunay, hindi maaaring mabura ng isang bagong bahay, ng ilang basting pinaglutuan o ng ilang salitang hiling ng tawad. Ngunit alam ko rin ang isang bagay, may mga relasyon na hindi na muling magiging malapitan tulad ng hindi pa nasugatan. Ngunit maaari pa ring matuto ang mga ito na magkakasama sa isang distansyang sapat, hindi masyadong malapit para masaktang muli, hindi masyadong malayo para maging estranyo. At para sa aling Norma, para sa akin, para sa lahat ng aming pamilya, marahil iyon na ang pinakamagandang katapusan. Ang kwentong ito ay isang haka-haka lamang na batay sa iba't ibang emosyon at sitwasyong matatagpuan sa buhay ng tao. Ginagamit ko ito para maibahagi ang mga aral na maaaring makatulong sa ating lahat. Ang mga karakter ay hindi kumakatawan sa kahit sinong partikular na tao sa tunay na buhay. Mga aral na maaaring makuha sa kwentong ito. 1. Sa loob ng kasal, ang matagal na katahimikan ay maaaring magdulot ng mas malalim na sugat kaysa sa isang salitang binitaw ng malakas. Number 2. Ang pagpapahalaga sa magulang ay hindi nangangahulugang tanggapin mo na lapastanganin ng iba ang iyong dignidad. 3. Ang isang lalaking tunay na lumaki ay yaong nagtatanggol sa kanyang asawa at anak ng tapat at walang kinang. Number 4. Ang pera at ari-arian ay madalas na nagbubunyag ng tunay na katangian ng maraming relasyon. 2. Ang pagpapatawad ay may kahulugan lamang kapag may kasabay na kalinawan ng isipan at malinaw na hangganan. Number 6. At kung minsan, ang sapat na distansya ang pinakamagandang paraan para mapanatili ang natitirang ugnayan ng pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway palagi kayong manatiling maayos at malinaw ang pag-iisip sa lahat ng inyong relasyon at sapat ang lakas ng loob para pangalagaan ang inyong sariling kaligayahan.